Hinarangan niya si Oheb. Let's see if that will happen again in this game. Number 4 will proceed to detract. Potentially, for TLPH, they can close this one out. But for Team Falcons, the challenge is to go the distance. How can they go the distance? Ang masasabi natin dyan is magsisimula talaga sa priority in the draft when it comes to their comfort picks. Nandun pa rin yung Yisun Jin para dito sa Falcons. Para naman sa TLPH, that's the Lancelot. Expanding Rivers also unlocks yung Granger as well as the Harith sa may side lanes. Parehas 40% na win rate. Yung dalawang teams natin equally odds dito. Ayan. So, Lancelot, Gatot, hindi napipil dito. Same draft. Lancelot, Yura. Feeling ko, Yura ko rin nila. I have a feeling. Huwag na nilang bigay kay Mr. Flap TZ, kay Filipino Cannon. That's right. Kung may sniper sa TLPH, may kanyon na dala ng Team Falcons. So this time, again, ito naman yung predicted natin, Yisun Jin para sa Falcons and then Lancelot para dito sa TLPH. At ano yung susuportahan nila dito? TLPH does have the option na kunin ulit yung Hylos, pero tingin ko talaga Yura yung pwede lang nakawin para guluhin din ang magiging drop dito para sa Falcons. What if then Kimi yung kunin nila? Parang pwede mo lang guluhin yung hero ni Few. Pero instead that they go with the Lunox. Immediately. May pangtunaw sila ng Uranus. Binigay nila willingly. Pero ito pwedeng ulitin ng Falcons yung ginawa nila kanina. Or they could steal the Hylos for themselves and then get the Kimi for Few again. That's interesting. Kung hindi mag-Yura dito ang side ng Falcons, I think Grok is an option para meron silang pampalakas dun sa may mid lane. Further increasing yung lamang nila over dun sa Lunox matchup dun sa may kitna. Para puruan. Pero kasi pwedeng itong Lunox maging gold bigla out of nowhere. Pang tapat sa ibang heroes like Harith. Kumbaga, may mga matchup na nabawal for Team Falcons. Pero honestly, sobrang tempting nga nung proposition ng Uranus. Kasi expanding rivers to Kimi Yura pa rin, I think, para sa Falcons. Yes. Never mind the Lunox kasi ganun din naman, maka-counter at maka-counter ka rin naman. So it's actually literal the same. Kimi Lunox. Para sa TL, pwede pa rin naman silang mag-alis. Tingin ko ngayon, I will never doubt kung gustong magic-based ng TLPH kasi parang komportable pa rin sila. The Harry Potter lineup can still be there. Magic Academy ang pwedeng ilabas dito ng TLPH. Pero ito meron akong isang nakikita rito. Kasi kasalita Sanford. Feeling ko balik tayo sa mga Apex Predator heroes Lapu, Arlot, Yuzong. There you go. Ganda nung Yuzong. Sabi kasi ni Sanford, guys, ako na to. Uranus lang yan. Kaya kong labanan yan. And then you will buy the Franco. Then eventually yung Hilda. Pwede kayo. Okay naman. Hindi na sila magkakalit dito. Ang maganda dun sa Lunox priority pick here from TLPH is hindi pa alam ng Falcons kung saan siya mapupunta. So the safer option is to ban yung mga JP heroes. Natitira. Chip is still open. So may possibility pa na iban to. Nakakatakot din ng Chip na may kasamang Yuzong at Lunox. So I think it's much better for Falcons to ban that out. Global team fight Exactly. Hindi kailangan isipin ni Sanford kung mag-clear pa siya o hindi. Kasi literal, habang nag-clear siya, pwede siya magpakita sa mga team fight. And in fact, if gusto nga nila yung ganong teritoryo for TLPH, lately nakikita ko si Oheb naglalaro ng Lapu-Lapu Gold. Lapu and Yuzong. Okay, so it's the Bane instead of the Hilda, forcing Falcons sa pumili ng ibang gold laner. Pili ko nga binibait nila yung Hilda Tapos kuha sila ng fighter last pick for TLPH, no? Esmeralda would be good. Para sa Hilda. Or, kung fighter gold lane, meron pang Ruby. Yes. Available for them. Then again, madali din bumalik dun sa option ng Granger. Kasi expanding river, so double lane option is easy. I really would prescribe sa Falcons na magban ng Chip, pero hindi. Harith ang kanilang piniling iban. Sobrang tempting naman dito. Okay. So they will get the Hilda themselves para kay JP. May pangtunaw sila ng Uranus, isasara ng Kimi, may mangugulo kay YSS. Overall, I think that was a solid pick coming out from TLPH. Okay, so what is your Ogwen hero? Meron ka pang Kaja kung sakali? Chip? No. Paano kaya kung nag-export itong Falcons? Ba't ang export, no?
Batang. Is Batang good in this line? Parang kailangan nila na pamigil dito sa Yuzong panghahawak eh. Actually, either pang-pigil or pang-sustain. What if mag-Matilda Bruno ang Yeah, I like Falcons? Okay. Batang. Ano kasi ito eh? Ano, classic Falcons to eh. Ayan na, Fighter Gold Lane. Ang ilalabas dito ng Team Falcons. We don't know if it's the Cho or the Uranus or on the Gold Lane. Maybe even some crazy strats na Cho mid tapos Gold Kimi. We don't know. Pero for DLPH, eto na. Kita Sila naman. Exborg at Esmeralda nakikita ko dito sa TL. So, benefit ng Esmeralda, lamang ka sa Cho, lamang ka, at eventually yung Batang ay magiging problema, hindi magiging problema sa'yo. At kukunat ka. Lamang ka ata sa lahat. Oo. At Diba? siya nga, pinili na. Yeah, lamang ka sa lahat, honestly. Oheb on the Esmeralda. Gold Lane Fighters ang makikita natin for game number 4. Ito yung part ng draft na gusto ko, Wolf. Yung nagbago lahat. Yes. Anong summary ng draft natin? Ang summary ng draft, maganda ang composition ng TLPH. Yung kanilang mga mix-ups, napakaganda ng kanilang adjustment. I would say, ang aking utak, bumabapor sa TLPH, aking puso para sa Falcons para mag-game 5 tayo dito. Yes. Doable naman para sa Falcons. Really like the show. However, yung Esmeralda last pick ng TLPH, sinagot ang lahat. Yeah, when you go down to the technicals, it's TLPH that's leading, but Team Falcons has been saying otherwise. Let's see if may papanalo na ba ng TLPH or will we go for the distance? Casters, ano sa tingin nyo? And they do it again. Tignan nga natin na sabay-sabay kung ma-extend pa ba muli ng Team Falcons ang match number 1 natin. Still TLPH on the match point. And game number 4, na bago ang lahat. Kahit yung draft natin, yung mga naging key heroes ay tinanggal din ng TLPH. Napakahirap nito, no? Pero posible. No, nagawa na nga ng Team Falcons sa nung game number 3 na patukuin ang TLPH. Ang exciting lang na makikita natin dito, puro fighter yung mga gold laners natin. Pero ano, no, ito yung era talaga na kailangan hindi mo ma-miss out. Kasi pagka kunwari may na-skip ka lang ng 2 linggo, mabibigla ka. So, tapos, SB Gold. Pero so far, na-discuss na rin natin to sa ilang mga segments na natin na ito rin yung gumagana dahil nga sa rise din ng Yisin Shin and Kimi combos here for Team Falcons. And now, considering for TLPH na umatake sila dito sa isang Saji Lunox Prayo, ay tila ba na-foresee nila na pag survivability and continuous damage, yun yung kinapos sila, check na agad for TLPH. Oo. And feeling ko, isa rin sa kinonsidera ng TLPH dito, no, kung bakit naglagay din sila ng fighter, hindi naman problema yung pagsama-sama ng fighter gold lane eh. Kasi naka-expanding rivers naman tayo eh. So, kapag ka may objective, ang bilis ng ikot, tingnan mo naman, napakabilis din bumaba ng buhay dito ni Flap TZ. Wow. Over from Sanford. Pero mabilis din bumalik yung kanyang buhay. Uranus kasi yan eh. Diba? Given na yan. Pero as our panel have mentioned, ito yung hero na mas mapapabor kay Sanford. Dahil nga kung Mastery and the Apex Predator pag-uusapan, ito yung kayang tumunod ng Uranus pero muntik na doon si JP. Oo, buti na lang naka-out din. At least buhay siya para sa pagsisimula ng unang laban sa ating pagong. Nakatabay lang si Oboy dito sa baba. Nagre-ready para sa first turtle. Clear wave muna ang magiging goal and called dito ng TLPH. May minsan, aabot namin level 4 din naman itong si Vio at si Sandy. At mukhang ito ay plano ring labitan kahit papano ng Team Falcons. As Dragon. mentioned earlier, hindi sila takot i-comment even their ultimates. The Sokar TZ can secure the turtle safely. Sobrang classic eh, no? Alam mong pag may pagong, kalahati na yung buhay. Tingin ka kagad kay Sanford. Alam mo magdadragon kagad yun. Sanford! Gaganon kagad eh. And nakita natin nung paulit-ulit mula doon sa game number 1 na performance nila. Pero napasipa na si Marco sa itaas. At si Oheb ayaw palapitin si Marco doon sa kanyang mga wave. Grabe no, hindi na lang firepower yung asahan natin sa Gold Laners but also yung additional setup nila. Yung mga ganyang mga tipian, dyan nagkakainitan. Pero mainit din talaga yung nagiging laban natin ngayon. As TLPH is still pinning their hopes onto getting this game point. Oh, Oy! when? Yun na, tinawiran na ni Carl TZ. At nakuha na ang unang dugo para sa TLPH. What a way to start off na malagyan ng numero agad dito si Carl T with the Lancelot. And
acknowledge din talaga natin na maganda yung presence din ng Hilda doon. Na naka-follow up si JP kung sakaling kakapusin yung jump in ni Carl Tizzy. But so far, there's going to be a solo na takedown doon. Flap Tizzy going down. Oo, actually, may kasama ata siya. Hindi ko alam kung tumulong si Sanford doon o sinilip lang niya kung paano papatayin ni Sanji. Pero counter kasi naman talaga eh. Kaya lang, napabrilliance. Ito nga si Sanji, patay din si JP sa itaas. Super Marco hinahabol, Torno siya hindi tumama. Pero sa kabilang panig, may nangyayari din. Napakaramit, napakagulo ng mga kaganapan. Kung pwede ko lang hatiin, yung pwede kong panoorin, ginawa ko na. Pero ngayon, nahahati din yung gandong klase ng mga palitan na para sa Team Falcons sa TLPH. Balikan natin yung pagtutulungan nung Sansan doon just so they could take down Flap Tizzy. Which means na talaga nagre-reflect na, oo, may pangtunaw yung Sanford pero nasan yung finishing move. At doon, nagiging cherry on top yung Lunox pick dito para sa TLPH. Ngayon, for Falcons naman, ang ganda ng punish nila kapag kami nag-overstep kasi nga, afford ni Ogwen na magsarado ng mga daan. Oo. At afford nila na palakasin yung forces nila kasi may follow-up continuous damage. Ayun na, fist break and fist crack. Buhay pa rin si JP. Nagamit niya ngayon. Uy, tabalaw! Storm naman, sumama na ang lima sa mga miyembro dito ng CLPH. Gayun din naman ng Falcons. Pero mababa ng buhay. Flap and Feud. Kalahati na kagad. Brilliance from Sanji. Ngayon, hahatakin nila yung pagong. Super Marco, gabo na pagkakataon. Meron pa siyang Wave Dragon. Ayaw sumilip. Ayan na, nagpakita Aba! si Super Marco. Pero si Carl, hindi siya nagwaging sipa. Ay kanyang i-comment. Talon! Ibitata mga miyembro ng CL pero buhay pa rin. Kailangan mag-atrasan dito ng CL. Mababa ng kanilang buhay. Sanford ay mapupuruan. Samay! Review at nakadalawa siya rito. Sa baba? Si Sanji umaatras. Wala na silang way para abutin. Itong si Sanji. Pero sabi ni Cardi, round number 2 pa ba tayo? May kita niya si Ogen na magagaling doon sa bush. Ito si Kyle. Non-stop. Storm muna inapunta si Kyle. Pero 4 na miyembro yan. Atras muna dito itong si Oheb. Napakarami mga nangyayari pero lamang pa rin naman in terms of gold at CL. Grabe no, kung umandar yung TLPH, walang preno. Tinatanggal yung preno sa mga sasakyan nila. Pero so far for that turtle take, medyo madugo ang naging kapalit para sa TLPH. That's 2-man takedown laban sa kanila ng Team Falcons. And actually, this is the first time that Super Marco ay gagamit ng isang show for his entire LPL Philippines career. 338 games ngayon lang siyang mag-show at maganda pa yung mga nagiging simulang sipa niya. Yun nga eh. Bukod doon sa naging sipa na yun na na-dodge ng Torno sa malaking Carlito. Pero gusto ko lang sabihin na ibang klase din pala mag-show itong si Super Marco. May timing din siya na pinapakita even though na first time lang niya itong gamitin sa kabuuan ng karera niya dito sa MPL. Feeling ko naman isa to sa mga secret recipe ng Team Falcons sa mga scrims eh. Grabe no, si Marco tahimik lang pero may mga ganito pala mga May ganon. pwede na ilabas. May ganon. At sa playoffs pa nila, napupush through. Ayan yung Wave Dragon, kukonekta pero yung damage, hinay-hinay muna. Wala eh. Hindi mahirap patayin talaga yun. Si Flatty, si ba naman ang kanyang kasama? Bueno. Flicker Fist Crack. Si JB naka-flicker na naman. Buhay pa rin. Sanford! Ito si Danny JB. Sanford ay mapasok. Pero di pa ay nagamit. Kalahati dito si View. Sanji ay nakaabang din doon sa exit point dito ng Falcons. Habang sa pagbatang ginamit, ginagawa na si Cardiz at si Oheb. Grabe yung baby kicks! Ibang klase talaga ang baby cakes at tatrabahuhin nila itong Torres sa gitna. At ito yung matagumpay nila makukuha. Lagi kasi kayong mayroong sagot pag may natinig down kami. So, tori-tori mo ng atake ng TLPH. At mukhang pagong ay mapupunta pa rin dito kay Carl Tizzy. Nakasilip pa sila flop. Pero sa kabilang banda, iba pa rin. Super Marco Fighter Man. Showman ang gamit niya. Nandun pa rin yung split push capability niya. Oo, kailangan niyang gawin. Actually, mabilis din naman talaga umiikot yung isang show eh. No, so, applicable pa rin dun sa mga galawan dito ni Super Marco na mahilig mag-split push. Maganda rin yung clear wave ng hero na to. And at the same time, kung ang lulutuin nyo ay yung mga slow push, lalo na, pabuhay na rin yung unang Lord. Well, medyo matagal pa naman. Pero gusto ko lang sabihin, lalo na pag may Lord ng kasama, so mabilis makatulong itong si Super Marco. Yep, maganda yung gapang. Yung ganong klase ng mga slow burn na ginagawa ng Team Falcons. Meanwhile, for Team Liquid Philippines, there's a bit of a power struggle pagdating sa initiation sila. Dahil na rin, kapasok pa lang si JP, maaga na bibigyan dito ng Team Falcons. So, it's up to Oheb to actually capitalize yung Falling Star Moon. Kung card control ang pag-uusapan na for TLPH, masyadong maraming kailangan muna maging check-off para kumonekta yung one-time combo nila. Meanwhile, for Team Falcons, kahit wala ng crowd control, harang-harang
na pwede na. Alam din ang walang matakas. Yun ang siniksik lang ni JB man niya sarili. Pero Petrify nagamit si Pew. Ang magiging target din ni Sanford. Nandun yung Cha Essence pero di sapat. Sa likod! At nakalipad pa rin. Sa likuran naman ang magiging target ng CL. Morning Star mo na iwasan yung win. At buhay pa rin naman ang mga miyembro ng Falcons. Walang magiging kamatayan para sa Falcons bukod dito kay JP para sa TL. Diba, right on cue. Na-explain na ko pa lang na si JP time and time again ang pupunuan lang talaga ng Team Falcons. Mas madali kasing kumit dito yung face break na meron si Ogwen Yeah. versus Otoy with the Falling Star Moon. Ang bilis na maiwasan ng Team Falcons. So now, for Team LPH, ang problema talaga ngayon is yung setup nila, yung pick-off nila. Dahil lagi nilang nauunahan dito ng Team Falcons. So far, paunang Lord ay magre-respond na rin. And kung sa head-to-head natin onto Kyle TZ and Carl TZ, nakakalamang pa rin, syempre the GOAT. Pero there are certain aspects sa larong ito na tila ba nakakabangon at sumasabay din si Kyle TZ. No, lalo na sa damage dealt, no, talagang nalakihan na dito ni Kyle Kyle TZ. And si Flap ay nagpakita na magsisimula na ang sayawan sa unang Lord ng laban na ito. Sa itaas na bahagi naman ay ginagawang slow po si Super Marco. At pinaplano din actually ni Ohip na ikat na rin yung wave. Parehas pa sila na nasa isip. Oh. Pero okay lang sa kanila yan kasi remember, yung mapa natin, Expanding River. Ayan o. Napakabilis rin naman na pwede nila maging movement at ngayon mabilis. Tinutunaw yung Lord. Conceal. Andito na yung conceal play. Sino ba ang unang atakihin? Bandang likod, JP na naman mahuli! Flicker ay nai-commit. Sobrang classic ng Dragon. Alam ng Falcons yung timing na yun. Sabi na, sige, kuha na tayo ng hero. Na-petrify! Na-petrify. View dito ay kailangan matras. Paano ba decision? Hindi ito matama. Para dito kay Carl TZ. Ipit ata si Flap. Sapat ba yung damage dito ng CL? Parang hindi. Uling summer yung nagamit. Buhay pa rin si Flap TZ! Nabitawan na rin yung best break. At ligtas pa rin naman dito si Oheb. Grabe yung cha-cha ng Team Falcons at TLPH. Pero sa kabilang banda, wala mang mga naging casualty doon. Pero yung Lord ay nakuha pa rin successfully dito ng TLPH. Looking at their damage dealt ranking, nangunguna pa rin dito so far TLPH dahil nag-struggle man sila nung una magkaroon ng magandang setup pero hindi na-eliminate yung fact nakakapag-farm pa rin na maigi. Farming equals items. At ngayon, kung looking at their Infinix in-game equipment right on cue, is nandyan pa rin yung advantage natin onto the head-to-head sa jungle, pati na rin pagdating dito sa ilang mga aspeto sa XP at pati sa mid lane. Okay, ipit pa sila dito. Naku, delikado ata ang pwesto ng Team Falcons. Patay kagad si Ogwen. Kailangan ng matras dito ni Flap. Ni Lord ay nasa may bandang itaas pa. Medyo mababa yung buhay ni Carlito pero okay lang sa kanya. Kasi Oheb. dito sa may bandang iba pa may nagaganap din. At napangkana itong si Oheb. Kaya lang matibay talaga. Napakakunat and yung power. So, ng kailangan sustain. umuwi. Kaya lang sa likod! Sanford with a kill! Atras mula si Flap TZ. May Lord sila nakasama. May clear naman yung catapult. At buhay pa rin naman ang pag-asa dito ng Falcons. Pero may pagtahing gagawin si Carl TZ. Tatawid na siya sa kabilang panig. And buhay pa rin ang Falcons. Story lang sa itaas ang nakuha ng TL. Tila ba mas nagustuhan pa ni Oheb na nasa kanya yung atensyon dahil doon makakabasag ng crucial na tore ang TLPH. May kasama pang recall, may kasama pang emote, at kasabay niyan ay ang advantage pa rin na makuha ng TLPH. But this is not yet a finishing game dahil for Team Falcons, kompleto yung mga kits. They're just waiting for the perfect timing. Marirealize nga rin nila unti-unti na si Oheb, ganyan lang talaga gagawin niya. Superstar sa mata natin pero hindi yata siya. Kailangan natin i-store up! Ako, delikado ata si Ogen dito. Kailangan lumatras pero yung Black Dragon form sa may bandang likod. Ang Yung magiging si Ogen! baterya! Patayin na naman si Ogen! At yun ang panimula ng team fight na niluto ng CLPH. 35 seconds para sa Lord. At napakaganda na nagiging flow dito ng CL. Dad, turo mo kung sino yung kumukulong sa'yo. Sino dyan? Dad, turo mo! Sino ba? Kami bahala! Ogwen eh! Ogwen! Ayun na eh, binigyan kagad si Ogen. Diba? And now for TLPH, they've reached the point na ngayon with enough resources, enough in-game equipment, kaya na nilang tunawin yung kanina nagpapahirap sa sineset up nila. TLPH on the other hand, still, naka-malefic roar na rin by the way dito si Carl TZ. Kahit sinong humarap, mabibigyan, makakatikim, supercharging their way on to Oheb. Yan ang buhay pa rin talaga si Oheb. Napakalaki nun shield. Naman pineflexan pa ng
machong horse. Dito ang kabuuan ng Team Falcons. Laptisi magpapakita, wala silang ideya kung gaano kataas yung buhay ng Lord. Reverse Kumalo na naman. yung mga entry points ay isarado talaga. Ayaw palapitin ng Falcons dito. Falcons decision from Paul TZ. Nalaban ba sila? Hindi na nga ata magiging desisyon, pero hinahanap nila yung Super Marco. Kita? Sabi ni Cartesi, alam ko nandito nagtatago yun eh. Nakita na nga. Pero sabi ng Falcons, okay, huwag na tayong lumaban at pahin natin yung Lord sa itaas. And pakiramdam ko naman mataas din yung kakayahan nila para sa clear wave. Kaya pa rin. Kahit pa paano. Yep, meron pa rin naman silang Kimi and Yus Engineer for Kyle TZ and so far, nakakahabol. Nagkakaroon naman ng numbers kanina si Pew. Kaso ang problema, kung numbers ang pag-uusapan, lahat ng ito ay pumapapor sa TLPH. Getting ready for the Stampede. Getting ready for a war here para sa Team Falcons. Unti-unting umabante yung Lord sa taas. May conceal play na magaganap. Ready sila dito at ang mga Titan ay unti-unti nang kumakatok sa base ng Team Falcons. Lord ay mabilis naman matutunaw ng Green Falcons dito, pero si Black TZ, naramdaman niya yung damage ng Tornos, mag-Dragon Form, ginagamit na rin para lang i-zone yung mga miyembro ng Team Falcons. Uri lamang nagiging target, pero Fist Break ay nabitawan na rin dito ni Owen sa likuran na magiging target. Flicker from Owen, okay pa rin naman siya dito, kompleto pa ang 5. JP ang magiging pupuruhan dito ng Falcons. Pero hindi ata sapat yung kanila nagiging damage. Pero sapat ba? Si Super Marco. Si Super Marco sa pagdalikod. Sino kanya masisipan? Nasipa si JP. Kaya lang, siya ang mamamatay. Masyado atang malalim si Carl. Nauntog din. Fist break mula dito kay Open. At nakabawi din naman. Nakain din ng mga kids. Pero namatay siya sa kamay ni Open. Ngayon din naman si Owen sa kamay ni Kyle. Pero meron pang nagaganap. Salvard and Flap TZ. Nagpapatibayan lang itong dalawang mga XP laners natin. Wala yung mga core damage dealers dito ng sila ng Falcons. Mahaba pa naman yung objective, pero grabe yung naging palitan. Ito yung correct definition na nanay for an eye. And a 2 for 2, 2 for 2 ang ating naging palitan. At kahit ang TLPH ina-acknowledge nila, hindi pa talaga ending Lord yung dala nila kanina. Dahil enough ba yung capabilities ng Team Falcons na gumawa ng ganitong klase ng mga play. Nahabol nila dito. Alam nila na nag-traceless na. Delikado ata dito si Kyle TZ, pero it's a fake. At si Sanford ang mamamatay. Akala mo doon magtatapos ang lahat. Hindi ba? Lalaban pa pala dito ang Team Falcons. At sa pangalawang pagkakataon, traction course. Meron mahuhuli. Pero sa ngayon, ang gusto mo nang hulihin at kunin ng Team Falcons ay ang Torres sa may bandang gitna. Okay, kailangan nilang huminga rito And so far ay nagiging epektibo yung ginagawa nila na funnel strategy. Nakita mo kanina dun sa sequence, sinakripisyo talaga ni Super Marco yung sarili niya. Mahanap lang yung rightest target. Hindi man niya nasipa ng maayos itong si Carl TZ, pero si JP ang kanyang nabigyan. At dahil doon ay medyo nag-collapse yung formation na binubuo ng TLPH. No? Sanay tayo na nakakahanap ng magagandang angulo si Super Marco sa mga Moskov, Yeah. mga Claude para magbigay ng damage. Pero magagandang angulo ng sipa, setup din ay kaya niya rin palang ibigay para sa Team Falcons. At ngayon, ibibigay ang lahat. Pangatlong Lord ang kanilang paglalabanan. Kyle TZ nagtatago habang si Carl TZ naman ay kadikit pa rin ng Lord na kanilang hindi bibitawan. Okay, Black Dagger form classic para kay Sanford. Pero yun, makukuha pa rin ang batang kambeng. Kaya maibitado dalawang miyembro dito ng TLPH. Sanford! Namatras siya, okay, pero mapapatay siya sa kamay ni Sanford. Sa likod naman ay masisipa dito si Carl TZ. Silipa! Torno siya magagamit at buhay pa rin ang iyong gold. Kailangan na kumatras dito ni Kyle. Hinahabol siya ni Oheb. Si Blaptix ito the rescue na rare flicker na gamit niya para lang mailigtas si Kyle. Sanji hindi ata sasapat. Brilliance ay kanyang nabitawan. Lalaban pa si Kyle. Hindi na nga muna pero yung Lord nabuhay kaagad at nasa itaas ito. Medyo nakakakabang depensa ito para sa Team Falcons. Aabot naman ang ilang mga miyembro. Pero sa sitwasyon na ito, TLPH, unti-unti na napapangiti. All lines are covered. Apat ni Blaptisi pa ang atakihin! At napatay si Blaptisi. Ready na mag-dive ang Fighters. Team Liquid Philippines. Ito yung thought mula dito kay Sanford. And this time si Oben at ang magiging next sa target nila. Sasalubungin ni Kyle. Makakapatay siya dito. At ang matitirang Titan nahahakbang patungo sa susunod na kabanata. Walang iba kundi ang Team Liquid Philippines! Ang bagong pahina sa librong isinusulat ng Team Liquid Philippines ay madadagdagan
stage with the host, Almira. Wow! Wow! That was a close match! Kaya naman, Team Falcons? Yeah, Team Falcons, okay lang yan. You guys put up a good fight. Palakpakan naman po natin ang Team Falcons. Alright, for the last time, anong gusto nyo sabihin sa mga sumuporta sa inyo since day one? Ayun, salamat sa mga sumuporta sa amin, sa mga naniniwala pa rin sa amin kahit na di maganda yung regular season namin. Ayun. Masaya pa rin kami na nakaabot kami ng playoffs. At talagang ang ganda ng laban. Kaya once again, palakpakan po natin ang Team Falcons. And for the last time, please take your final bow and final walk. And now, let me call on the winners for this match. Team Liquid Philippines! Grabe, grabe ang fans! Ayan, congratulations! Congratulations, Team Liquid Philippines. So for Carl TV naman, bilang greatest of all time or GOAT, sino sa tingin mo or anong team ang matindi nyo makakalaban this playoff? Tingin ko po yung Onyx tsaka Aurora talaga yung pinaka inaabangan namin. Ayan, parang umaagree din yung mga fans, sa mga super fans. Pero as we all know that you guys are one step closer to being back-to-back champions, right? Apo. And we all know din na medyo mahihirapan, may mga challenges kayo. Kinakabahan ba ang Team Liquid? Like, kinakabahan? May excitement? Ano, what's running through your mind? Ano lang po, di po kami kinakabahan. Sobrang na-excite lang talaga kami ngayon. Wow naman! Hindi kinakabahan! Ganyan talaga pag magaling ang mga players. Alright, for Coach. For Coach. Ay, si Coach kasi hindi nagkasalita si Coach. Coach, ano nga abangan namin sa Team Liquid this playoffs? May bago ba kami abangan? Siguro mas gagalingan namin. Tapos, ibibigay namin yung best namin. Kasi today, talagang niredeem ko lang din yung sarili ko kasi sinisi ko yung sarili ko last time nung natalo kami sa Falcon. So yun, nakabawi na kami. Nag-bounce back. So once again, congratulations, Team Liquid Philippines. And now you may now take your walk to victory. Once again, congratulations, Team Liquid Philippines. At syempre, solid effort naman from Team Falcons. Kaya again, palakpakan po natin ating mga sarili. And, you know, someone really had to win, but this is a game. Kaya naman, over to you, casters. It was a solid effort, but at the end of the day, it was the MSC champs that prevailed. And this marks, finally, Team Liquid Philippines breaking the pattern of their play-ins performance as they now move forward to the upper bracket. That's right. So sa ngayon, nanalo sila sa play-ins. That will mean that they will be facing the Onyx Philippines for tomorrow. Pero ngayon, kailangan natin balikan yung pangyayari dun sa previous game. And I would say,
nakakita tayo ng magandang quote-unquote pindutan sa dalawang Oo. teams natin. Kanina habang nagda-draft hindi lang nakita ng audience natin pero gumagano ako kanina kasi brawl talaga ang mangyayari. Magandang pindutan pero alam mo yung brawl around objectives. Yung talagang nagkakaroon tayo ng matinding zone out, yung nilalaro nila yung slow lane and umabot sa punto na talagang pagandahan ng execution. Yeah. But unfortunately, nag-prevail din talaga yung Esmeralda last pick ng Team Liquid Philippines. So, may mention mo kanina na parang kina-counter almost everything from Team Falcons. I would say na yung draft coming out from TLPH was superior. Di ba sinabi natin yung even dun sa draft. And I think ang pinakamagandang way para to i-describe yun is kung papansinin natin lahat ng neutral objectives before it starts, hindi makapwesto yung Team Falcons. They will eventually try to fight afterwards pero yung simula ng mismo mga neutral objectives, hindi sila makaporma. And it was very natural para sa lineup ng TLPH na manalo dun sa mga team fights na yun. Nakakuha sila ng 3 turtle and all of the lords went in favor of TLPH nang hindi nila kailangang paghirapan. At ang ating MVP ng laban na to, Carl TZ, unforgettable na nag-survive pa sila dun sa siya mismo, dun sa pag-flank ni Super Marco. Napakagandang sipa, but he still survived and then eventually closed the game for Team Eto. Most importantly, yung shot calling around the neutral objectives, yun din naman. At napakalaking problema ni Oheb, but most importantly, Sanford this game. Yeah, talagang naging classic yung approach ng Team Liquid. This goes back from their Echo days, yung Echo system, yung Echo Express, how they utilize the Yuzong as well, na ginagamit yung Dragon pang zone out. Parang nawala na sa alaala ng ibang players, ng ibang teams na ganito yung Lord Dance sila. Pero kapag pinaligan mo lahat ng Lord Dance ng TLPH, yung ginagamit talaga nila dito is yung tapang because of their ability to zone heroes with the Esmeralda, with the Yuzong, yung usage and timing ng kanilang mga skills ay laging on point sa re-retry na lang ni Carl yung mga objectives, tapos makakasunod pa siya. Pero Team Falcons, may mga creative plays naman sila na nakita natin in this game, no? In fact, ang ganda ng usage ng YSS mula dito kay Kyle TZ. Masasabi mo talaga na medyo YSS God itong si Kyle TZ and also yung badang ni Ogwe na nagbigay ng nakakatakot na crowd control for TLPH. Ito yung binabanggit ni Wolf kanina, yung nakatakas pa si Carl TZ. Puncture and of course yung Phantom Execution na touch yung, I think may perba sa pana. Wala kay Kyle TZ kaso na-touch siya ng Phantom Execution. Exactly. And ang maganda dito is si Yizhen Shin of Carl TZ. Masasabi natin kahit wala na ang Falcons dito sa ating playoffs, magmamarka talaga yung galawan ni Carl TZ with the Yizhen Shin. And how fitting it was it na yung kanyang katapat, Carl TZ versus Carl TZ, signature Lancelot na nagpakita ng magandang performance in all throughout our series. We got that first pick, Yizhen Shin na sinagot ng first 2 picks na Lancelot. Napakagandang anime battle between the two teams. Unfortunately, yung last pick na Esmeralda made it so easy for TLPH to score this game and eventually secure the series. Yeah, and kanina pinag-uusapan natin na parang super iconic nung naging draft ng dalawang team na to. For Team Falcons, they're more concerned on getting up the heroes that they wanted, building this composition around Kyle TZ. But for TLPH, ito yung Echo Express dati. Yung parang, sige, kahit ano kaya namin laruin, coach, bigay nyo sa amin yung pang-counter sa kalaban. And Oheb with that last pick na sinabi naman natin kanina, parang kina-counter niya lahat. Parang yung gaming nga lang yung medyo ilang siya kasi may alam mo yun, may utility, may pang hold down against the Esmeralda pero hindi na nagmatter yung pagdating ng mid game kasi semi-immortal yung Esmeralda rito kasi ang dami niyang sisip sa shield. To be fair, I think si Few, ganda ng performance in this particular game. Kaso, kaya hindi siya nagiging problema doon sa Esmeralda kasi mas malaking problema niya, Dragon na lumilipad. Ito ni Sanford na hindi siya tinantanan dito sa game na to. Kahit hindi naman na completely na sa score ni Sanford yung mga kills. Yung impact pa lang na napapa-out si Few, napapa-force ng flicker, hindi na makapag-contribute dun sa team fights, halos deads ka na rin kung i-consider kasi hindi ka rin naman nakakatulog dun sa mga teammates mo. And unfortunately, para kay Super Marco, I know that he tried his best, yung mga flank na ginagawa niya, yung pag-split push niya, but hindi siya nakaka-score ng kill dito and it's mainly because of the composition of TLPH. We did not recommend itong Cho to be picked by Falcons and that's for a big reason kasi marami siyang problema. Hindi niya pwede sipahin yung Hilda. Yuzhong, obviously, hindi niya kayang sipahin. And then Esmeralda is a direct counter to the Cho. Lancelot na lang talaga yung tunay na target niya pero even then, it was one of the most difficult targets to have. So, there's no valid target para doon kay Super Marco. Mind you, lunch pa ni Carl. Oo. So, may one time kanina, dinudge niya yung actual wave
Dragon. Exactly. Ni Super Super Marco. Marco. So talagang mahirap yung laro for Team Falcons. But it was close. It was close. It didn't look like TLPH was just gonna stomp on Team Falcons even though ang laki ng kalamangan nila sa draft. Pero nag-reflect yun in terms of the economy kasi kita natin si Carl kanina, parang tuloy-tuloy lang yung buhay niya. And kita naman sa ating BPI Rich Guy, 797 in a game na kung saan nagsuntukan itong dalawang team ito, ang taas pa rin ng farm niya. But also nabigyan din ng malaking spasyo dito si Sanji to deal a lot of the damage. There was one time na super confident ni Sanji kasi na-burn yung flickers, na-burn yung mga dashes mula sa side ng Team Falcons kasi sa ginagawa ni Ohebet ni Sanford na to the point na nag-all in siya, nabawasan yung Uranus. Kaya naman, ang laki talaga ng space na nai-utilize dito ng Team Liquid Philippines. Again, RBP Rich Guy, Cartesi on this Lancelot. Pinatahimik ang lahat with this performance mula doon kay Carl Tizzy.